Ang pag-aaralan po natin ngayon, may kinalaman din sa ating mga emosyon at nararamdaman. Kaya inihiling ko po yung bawat isa na makinig po, mag-focus, dahil inihanda po ng Lord to para sa atin lahat. God really gave this message. Ang title po nito is One Less Anxiety Away. One Less Anxiety Away. Mahaba po ito. Kaya inihiling ko po yung bawat isa makinig. 48 slides. Sabi sa Jeremiah 17 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spread out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green. Ang sabi po diyan, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Alam mo, napakagandang verse po niyan. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito. So kung nakikinig po tayo ng preaching, nabanggit na po ni Pastor Lucky kung anong ibig sabihin ng anxiety. Tama? Ano yun? Anxiety. Hallelujah. Ayon sa Google, anxious, meaning po niyan is characterized by extreme uneasiness of mind or brooding fear about some contingency or worried. Alam mo, I really want to share this message tonight kasi sa matagal na panahon, halos pinagdidikit lang natin yung worry at anxiety. Tama po ba? Parang sinasabi natin, anxiety, ito yung extreme na pag-worry. Malalang pag-aalala, parang ganyan. Halos minsan pinagpapalit-palit lang natin yan eh. Akala mo, nag-worry ka ba o anxious ka na or may anxiety ka na? Yan. So ngayon, medyo may mapag-ihiwalay po natin ngayong gabi yan. Pwede po ba yan? Talagang binigay ng Lord to kasi alam ni Lord na marami sa atin, kung hindi man worried, anxious. Anxiety occurs when we are worried and stressed out at the same time. So iba pa pala yung pag-worry. Worry at pag-aalala lang yan. Pag-anxiety, ito raw po yung pag nagsama na, nag-fusion na si worried at si stress. Worried ka na, stress ka pa, anxiety na raw po yun. Resulting in physiological and emotional responses that simultaneously affect our body and mind. Malalaman mong anxious ka na or anxiety ka na kapag naapektuhan na pati yung pag-iisip mo at pangangatawan mo. Okay? Nagre-reflect na po yun doon. And unlike stress, which is often triggered by an external factor, ito pakinggan mo mabuti. We can feel anxious even when there is no obvious cause or threat. Ito po pala ang anxiety. Kahit walang obvious na pag-aalala, nag-aalala ka. Kahit walang dapat ipag-alala o ipangamba, nagkakaroon ka ng kala mo nag-aalala ka. Without obvious cause. Hindi mo alam kung bakit. Pero nag-aalala ka, nababalisa ka, di ka mapakali. Resulting, yung katawan mo. Kita mo to, ito yung difference ng worry at anxiety. Worry prompts you to apply your problem-solving abilities to your worries. Ito raw po yung pag-aalala. If you're worried, you will apply problem-solving ability. Tama? Para masolusyonan yung pag-aalala mo. But anxiety is persistent. Ano ibig sabihin persistent? Paulit-ulit. Hindi nawawala. Tuloy-tuloy. Even when concerns are unrealistic, kahit hindi naman totoo yung pinag-aalala mo, nag-aalala ka. Yung kapraningan mo, sobra na. It often compromises your ability to function. Yung parang ayaw mo na kumilos. Ayaw mo nang gumawa ng mga bagay-bagay, yung mga usual na ginagawa mo.
sa matinding pagkabalisa. Sa Tagalog po ng anxiety or anxious is pagkabalisa. Kapag balisa ka pala, parang ayaw mo na mag-function. So yan po yung i-deal natin ngayong gabi. Pwede ba yun? Masarap po mamuhay ng walang anxiety. Worry, okay lang. Normal sa atin yung mag-worry. Tama po ba? Normal lang mag-worry. Kasi kung di ka nag-worry, wala kang kwentang tao. Kasi kung may problema, kailangan mong maging worry. Kasi ano sabi sa worry kanina? You will apply your problem-solving ability. Tama? So okay lang mag-worry. So yung parang pagiging anxious or magkakaroon ng anxiety. Ano nga ito sakit nga yun anxiety. Kaya merong gamot dun, di ba? So let's all bow our head and let's all pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord. Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin, sa pagpapraise and worship pa lang, tunay nga, Panginoon, na ikaw ay buhay. Tunay nga na ikaw ay naramdaman namin ng iyong presensya. Lord, you really deserve to be praised and to be worshipped. Marami pong salamat sa iyong katapatan. Ikaw lang ang tunay na Diyos. Ang kalooban mo lang ang dapat nasusunod talaga. Marami pong salamat. Thank you for bringing us here. Thank you, God, for sustaining us. Thank you for the privilege to worship you. And right now, Lord, in this very moment, I'm asking God na pangunahan niyo pa rin, kayo pa rin na manguna, itago niyo po ako sa inyong likuran sa paghahayag ng iyong salita na magbibigay ng kalakasan, O Lord, magre-recharge sa mga kapatid kong ito, mag-i-ignite ng hope at fire sa mga puso. Panginoon, tanggalin mo muna ang anumang mga sumasagabal sa mga puso at isipan ng bawat isa na nandito na nakikinig ng iyong salita upang hindi pumasok na matiwasay ang iyong word, Lord. God, marami pong salamat. Kayong maluwalhati sa oras na ito. Sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, first things first, let's deal with worry. Okay? Sabi ko kanina, okay lang mag-worry. Natural yan. Sa tao tayo. Nag-worry tayo. Pero sabi ni Jesus, sa Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life. Merong solusyon na agad si Jesus sa pag-worry. Alam natin to sa Matthew 6, punong-puno. Sabi niya, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is that life more than food and the body more than clothes? So Matthew 6:25, sinasabi, do not worry. Sabi mo nga sa katabi mo, do not worry. Whatever it is that's causing you worry, do not worry. Hindi ito isang kabaliwan na meron ka naman dapat ipag-alala pero hindi ka mag-alala. Hindi naman yung sinasabi ng Lord Meron siyang solusyon. Sabi sa verse 33, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Alam natin lahat yan. Favorite natin yan. Amen po ba? So instead na mag-worry ka, unahin mo si Lord. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, stand firm, let nothing move you, give yourselves fully to the works of the Lord, for you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi kalugihan, hindi kataluhan, kapag inuuna si Lord, tandaan niyo yan. Ito nga po yung solusyon ni Jesus na binigay para sa pag-worry. So alam na natin yan. Perfect na tayo dyan. Matthew 6:25 at Matthew 6:34. Ito pa isa, piniperfect natin. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yung tatlong verse na yan, mga kapatid ko, maging buhay yan sa puso mo, maiiwasan mo ang pag-aalala. Okay? Pag-alala, ang pinag-uusapan natin dito. Thank you, God. Di ba sabi nga sa Bible, 365 times, sinabi, do not be afraid, kamatakot, parang enough for each day. So purihin ang Panginoon Diyos. Lord, thank you, God, for giving us that promise, that word, na unahin ka namin, hindi namin kailangan mag-alala. Pero, after you have done everything, hey, ito na. After you have done everything and you still worry, that is already anxiety. Ginawa mo na lahat ng alam mong gagawin. Ginawa mo na yung Matthew 6:25, ginawa mo na yung Matthew 6:33, at ginawa mo pa yung Matthew 6:34, pero nag-aalala ka pa din. Hindi ka pa din makatulog, hindi ka pa rin mapakali, hindi ka na makakain sa kaiisip.
Anxiety na pala yun. Anxiety, no? Anxiety. I really want to share this tonight. Why? Kasi may mga verses talaga na binigay ang Panginoon Diyos for anxiety. So, paano mo malalaman pag yung medyo anxious ka na? Diba? Kaya pala maraming mga nag-aaral sa atin dito ng psychology. Puro psychology mga... Dati puro teacher, ngayon puro psychology. So, paano mo malalaman, mga kapatid ko, kapag medyo may anxiety ka na pala? Especially as a Christian, we're talking about us as a Christian. So, ito na. Yung focus na pupunta na sa sarili mong effort, sa sarili mo ng diskarte at karunungan. Parang nag-iisip ka na, ano ba dapat kong gawin? Ano ba ano? Parang yung focus ng lahat ng dapat na gawin, parang napunta na sa'yo. Nafu-frustrate ka na sa mga nangyayari at mga hindi nangyayari. You're easily frustrated. Akala mo nagsasubmit ka pa sa kalooban ng Diyos, pero hindi naman mawala-wala yung pagkabalisa mo. Where do I get to, Lord? I've been praying naman, God, every day. Nagsisimba naman ako, Lord. Nagsiserve naman ako sa iyo, Lord. Pero hindi pa rin mawala. Why? Anxiety na yun. Ano pa? Mabilis ka nang magalit at mairita. Tama? Napapansin niyo yun? Dati hindi ka naman mabilis magalit. Ngayon, ang bilis mo nang mairita. Hindi mo lang nagustuhan yung pabango ng katabi mo. Gigil ka na. Hindi ka lang nabigyan ng isang basong tubig sa fast food. Gusto mo na magwala. Kinat ka lang sa traffic. Basta, ang bilis mo magalit minsan sa mga maliliit na mga bagay lang. Hindi ka na makausap ng matino. At ang malupit, hindi ka na tumatanggap ng advice at rebuke. Kahit anong sabihin sa'yo, kala mo lang nakikinig, hindi naman tatanggapin. Yeah? Anong kailangan gawin? Alam mo sa kotse, kapag malala ang sira, ang pinakaayaw nating marinig na sabihin ng mekaniko, kailangan na pong i-overhaul yan. Baba makina, overhaul. Sa computer naman, sa laptop, or sa mga cellphone, kailangan mo ma-reformat. Tayo rin, kailangan mo nang ma-reformat, ma-overhaul, ma-reset factory settings. Hey, why? Malala na eh. Hindi na pagkaalala yun eh. Malala na. Kasi ang lala ng simptomas mo eh. Yung simptomas mo, kita mo balikan mo doon sa taas, lahat yung kanina. Yung focus, ikaw na, sarili mo ng effort. You're easily frustrated. Masakit nito, sa dulo, sa sisihin mo pa ang Diyos. Dahil ginagawa mo naman lahat para kay Lord, tapos ganito pa rin. Bilis mo na magalit, di ka na nagpaparebuke, di ka na nakikinig. Ano kailangan daw gawin? Kailangan mo ma-reformat. Ano ibig sabihin ng reformat or restore factory settings? Di ba pag ginawa mo yan, parang ibinabalik mo yung kung ano siya ginawa nung una? So kailangan natin bumalik. Hindi ka na nakikinig ng preaching. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Church, kailangan daw natin magbago ng isip. Ibalik natin yung isip natin, i-align natin sa pag-iisip ng Diyos upang malaman daw natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Good, pleasing, and perfect will. Church, you really need to know and understand the will of God. Hey, kaya dumarating anxiety sa'yo. Kasi hindi mo naiintindihan kung ano talaga ang will ng Diyos sa buhay mo. Anxiety will come kapag pilit
mong pinagpe-pray yung will mo, pilit mong gustong gawin yung gusto mo, pilit mong ninanais matupad yung gusto mo lang matupad sa sarili mo without knowing what is the will of God for you. Kaya ang tagal. Kaya maraming Christian nag-backslide sa tagal ng pinag-pray nila. Sa walang nangyayaring pagbabago sa mga buhay nila, na na-frustrate. Kasi nga hindi alam to yung totoong will ng God sa buhay niya. Kasi pag alam mo yung totoong will ng God sa buhay mo, you will endure. Kakayanin mo maghintay sa waiting season mo kung alam mo yung will ng God. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap yung pinapadaanan ng God sa'yo, you will endure. Because you know yung will ng Lord. Ano raw yung will ng God? Good, pleasing, and perfect. So tingnan natin ha. Alam mo, magiging simple yung buhay. Life will be simplified if you really understand the will of God sa buhay mo. It will become super simplified. Sa Romans 11:33, tingnan natin, ito 36. Oh, ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Minsan kaya ka nagkakaroon ng anxiety, pilit mong iniintindi, pilit mong gustong malaman, Lord, ano ba talagang way, ano ba namang way na ginagawa mo sa buhay ko? Sabi nga dyan, hindi masuri mga hatol niya, hindi masiyasat ang kanyang mga daan. So anong kailangan mong gawin pag hindi masurit, hindi masiyasat? E di magtiwala ka na lang sa plano niya. Hindi kakayaning matarok ng ating limited na pag-iisip ang napakalaking pag-iisip ng Diyos. Isipin mo nung kinreate niya yung buong universe in 6 days. Huwag ka na lumayo sa atin palang anatomy ng ating pagkatao. Sino pinakamagaling para mag-isip nun? Perfect. 34. Sapagkat sino ang nakakaalam na pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang nagiging tagapayo? O sino nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? And in verse 36, listen, church, sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. You should understand this. Galing sa Kanya, pamamagitan niya, at para rin sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang lahat ng kaluwalhatian magpakailanman namin. Kailangan maintindihan mo na ang lahat ng bagay sa Kanya, pamamagitan niya at para sa Kanya, that includes your life. That includes your life, your whole life, the whole story of your life kasama dun. Talagang mafufrustrate ka pag pilit mo, pag gumawa ka ng sariling plano para sa buhay mo, nang lihis sa totoong plano ng Diyos para sa'yo. Sabi ko nga mga kapatid, makinig ka mabuti kasi mamaya makikita mo kung gaano lang pala kasimple ang buhay dapat. Hindi ko sinasabi dito na huwag ka na mag-desire ng mga magagandang bagay dito, ng mga mabuting bagay, mabubuting buhay. Hindi yan na sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, masisimplify ang lahat. Anong pinaka-key? Ito pinaka-key. His will be done. Di ba may sinabi nga doon na huwag mong ipagmayabang bukas na sasabihin mo, bukas pupunta ako sa bayang ito. Hindi raw pwede yun. Kailangan daw, ang style pala, sasabihin mo, bukas pupunta ako sa bayang ito kung loloobin ng Diyos. In everything. Remember Jesus Christ? Ano yung last na prayer niya? Father, if it is possible to take this cup away from me unless I drink from it, but not my will, but your will be done. Oh, hallelujah, mga kapatid ko, by all means, mag-desire ka ng magandang buhay, by all means, mag-pray ka ng mabubuting bagay, pero kailangan sa dulo, Panginoon, your will be done. Lord, if this is not your will for me, okay lang. I'm waiting for it, Lord. Kaya nga sinabi ko, yung last sa preaching ko rito, waiting season. May waiting season si God. And God loves you. Alam ng God na gusto mo to. So God is processing your life. Pinoproseso ko ng Diyos para maging handa ka
sa pinag-pray mo, napasok sa kalooban niya. Di ba sabi sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Yes, favorite natin lahat yan. Pero ito, pakinggan mo mabuti. Yes, God has good plans for us, but it is always for His glory, for His will to be done here on earth as it is in heaven. Hey, God has a plan for your life. Yes, it is for your future, for your hope. It is good, yes. But for His glory. Hey, para sa kaluwalhatian ng Diyos. God will bless your life for His glory. God will bless your business for His glory. God will bless your work for His glory. God will bless your family for His glory. God will give you strength for His glory. Always for His glory. Gusto mo talaga ng answered prayer? Siguraduhin mo na ang pinagpe-pray mo lagi nakadikit sa will at glory ng Diyos. God will make you the head and not the tail for His glory. God will bless you abundantly so that the people outside will see that God is alive in your life. They will magkakaroon sila ng holy jealousy. Makikita na sa, sinong Diyos mo? Anong sikreto mo? Stress, worry, and anxiety comes when we fail to understand that His will comes first before our will. Nagkakaroon ng stress, worry, and anxiety kapag nauuna na yung gusto natin sa gusto ng Diyos. Kapag yung pangsarili na natin kagustuhan yun ng ibabaw, doon na nagsisimula yung pagkabalisa. Struggle will come. Ano bang ibig sabihin ng struggle? Edi two opposing forces pulling each other. So know His will and submit to His will. Submit your life to His will. Lord, if this gives glory to you, na dumaan ako sa hirap na to, so be it, Lord, for your glory. Submit to His will. Huwag ka matakot sa will ni Lord. Kasi yung will ni Lord, sinabi sa Romans 12:2 kanina, will ni God is good, pleasing, perfect. Mabuti, pleasing, kaaya-aya, and perfect. So ba't ka matatakot sa will ni Lord? Maaaring yung path, hindi masarap, hindi madali yung path. Talagang baku-bako, talagang puno na paghihirap yung landas. Pero yung dulo, sabi niya sa Romans 8:28, I know, for we know that all things work together for your good. Hallelujah, huwag ka matakot. Laging idikit sa kalooban ng Diyos. My life, sabi ko nga yung buhay ko talaga, doon lang talaga umikot. Nagkakotse ako dahil para sa kalooban at kalulhatian ng Diyos. Nagkapamilya ako para sa kalulhatian at kalooban ng din ng Diyos. 8 years na kami kasal. Ngayon, August 21, marks my 18th year as Christian. Ngayong araw ako na born again Christian eh. Sabi ko, ever since naging Christian ako, hindi ko po yan, hindi ko pinagmamayabang yan, pero Lord, yung buhay ko, kung anong gusto mo mangyari, ito na. Hindi ko na ngayon, alam mo sa totoo lang, hindi naman sa hindi ko in-expect, pero hindi ko na naisip na magkakaroon akong pamilya eh. Kasi wala naman akong kakayanan. Wala akong kaya. Sabi ko, paano ko ikakasal? Wala naman akong pera. Mga ganon. Kaya sabi ko, okay lang kahit di na ako magpamilya. Pero niloob ng Diyos. And God gives the desire of our heart. If you delight unto the Lord, He will give you the desires of your heart. Sabi ko sa'yo, nung kinasal kami, talagang puro si Lord lang kumilos doon. Nagkakotse si Lord din. Pamilya si Lord din. And for how many years? 8 years na. Gusto rin naman namin magkaroon ng sarili naming bahay. Sino bang may ayaw? Siyempre. Lahat tayo gusto yun. Pero maniwala po kayo sa hindi. Hindi naman sa hindi kami naghahanap or hindi nag-ano. Ako kasi sabi ko,
Sabi ko nga, alam nyo na to, pag na-MMK yung buhay ko, ang title po niyan, timing. Talagang doon lang ako umaasa. Doon lang ako talaga nag-pray, Lord, kung loloobin mo, Panginoon, bibigay mo. We've been praying. We always pray. Ito sekreto. Pag alam mong will ni Lord, ipag-pray mo. Amen? I've been praying. We've been praying ever since na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Pero hindi kami hindi lang talaga yung, kasi Lord, timing. I really believe in timing eh. May timing kasi. Pag nakita mo na yung timing, kuhanin mo. Amen? Pag walang timing, magtuloy-tuloy ka lang kay Lord hanggang dumating yung timing. Kasi nga, pag yung sinuna mo yung sarili mong kalano, hindi yun yung will ni Lord. Yung will ni God, may proper timing for that. There's a proper season for that. So, antayin mo. We've been praying kay Lord, Lord, gusto namin, God, may garaheng maganda, kahit may garahe, medyo maganda yung ano. Hindi ko nga sabi kasi ako walang-wala ako, puro pananampalataya lang meron po ako. Lahat pananampalataya lang, ayan lang ang pagmamalaki ko sa lahat. As in, wala. Pero pag ako nag-pray kay Lord, ang lalaki. Mga imposible, para alam ko pag dumating si Lord. And praise God and praise be to God. Ngayon, saka ko na yung testimony. But gusto ko lang sabihin, buhay po ang Diyos. Mag-pray ka, basta sure ka sa will ng God sa buhay mo, ipag-pray mo yung the best doon. Bakit mo titipirin mag-pray sa maliit kung alam mong will naman ng God? Mag-pray ka ng maliliit na bagay kapag yung hindi ka sure sa will niya. Pero pag sure ka sa will ni Lord, you will ask for bigger things. And you will rest in His faithfulness. You will rest in the timeline of God. So question, so ano ba talagang will ng God sa atin? Alam niyo kung ano? Ito, sana makinig po tayong lahat. Oo, ando na yung gusto ng Lord na naparito ako upang buwigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. Future good, maganda, yes, totoo yan. Pero ang totoong will ng God talaga sa atin lahat. Lahat ng mga magagandang bagay na yon, ayun lang po ay kaakibat sa talagang will niya. Na kung masusunod yung totoong will niya, lahat yun and all these things will be added unto us. So huwag kang ma-stuck dun lang sa maganda na gusto mo. Kailangan talagang mag-hit natin yung kalooban ng God. Ano yung will ng God? Alam niyo kung ano? Christ-likeness. That's the real will of God sa atin. Maging katulad ni Kristo. Kaya nga si Jesus tinawag firstborn eh. Panganay daw sa atin, tama? Na lahat daw ng nangyari kay Kristo dapat mangyari sa atin. Ito ang totoong will ng God. May verse ba yan? Meron. 2 Corinthians 3:18, but we all, with unveiled face, beholding as in a mirror, the glory of the Lord, who are being transformed into the same image. Church, we are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. This is the will of God to us, to be transformed to the image of Jesus. Hindi naman sinabing overnight eh. But from glory to glory to glory, binabago mo ako araw-araw. This is the will of God for us. Nagbabago. Unti-unti, nagko-conform sa likeness to Jesus. Unti-unti, napapalayo tayo sa conformity sa world. Pero unti-unti, napapalapit tayo, nagiging kamukhang-kamukha na natin si Jesus. At sa dulo, talaga naman, yun nangyari kay Jesus, mangyayari sa atin. And that's the will of God. Romans 8:28. Tingnan natin to ha. Favorite natin yung all things work together for our good. Tama? O, tingnan natin mabuti. And we know that all things work together for good to those who love God. To those who are called, what? According to His purpose. So mangyayaring mabuti ang lahat ng bagay kapag ang buhay mo naka-align sa purpose ng Diyos. If your life is aligned to His purpose,
Kahit mahirap ang buhay mo ngayon, kahit puro ka struggle, kahit puro ka kakulangan, magtiwala ka dahil nasa purpose ka ng God, maganda mangyayari sa'yo. God, dinedevelop lang ng God yung character mo. Huwag kang lilihis sa purpose ng Diyos. Paano ko nasabi na ang will ng God, ginagawa tayong kamukha ni Kristo? Kasi tumitigil tayo sa verse 28 eh. Ano sunod ng verse 28? 29. Tama ba ba? Basahin din natin yung 29. Ano sabi sa 29? For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Hallelujah. So kung pagsasamahin natin yung 28 at 29, ang mangyayari doon, we know that all things are working for our good as we are being conformed to the image of His Son. Mababawasan ang pagkabalisa mo. Kapag alam mo na mahirap nga yung pinagdadaanan mo, pero nasa kalooban ka ng Diyos. Mababawasan yung pagkabalisa mo. Alam mo, oo, wala ka pang sariling bahay, wala ka pang sariling kotse, wala ka pa yung gusto mo mangyaring maganda sa buhay mo, pero maaalis yung anxiety mo as long as you know and you believe that you are walking according to the purpose of God in your life. Tapat ang Diyos. That's why discipleship into His likeness is the Great Commission. Ayan ang Great Commission eh. Go and make disciples, sabi ni Jesus. Sabi ni Paul, imitate me just as I also imitate Christ. Ito ang discipleship. Kailangan kung ano si Jesus, ganun din si Pablo, ganun din si pastor, ganun din yung member, pababa. Oh, hallelujah, hallelujah kayo. Kung andito tayo nung Sunday, ibinaba na po sa atin yung mga i-disciple natin at kung sino magdi-disciple sa atin, sana seryosohin po natin yun. Magandang practice po ito ng discipleship eh. Pero mind you, church, ano ba dapat nating i-disciple? Dapat siguraduhin muna natin na tayo'y katulad ni Jesus para tayo, may papasa natin yun. Kasi kung ano ka, ayun ang may papasa mo. Tama po ba? So siguraduhin po natin that we are being conformed to the likeness of Jesus. Now, favorite ko na rin tong Philippians 1:21. For me, to live is Christ. To die is gain. Ngayon ko po naintindihan ng gusto yan. Habang nabubuhay tayo, di ba kayo nagtaka, to live is Christ? To live is Christ. As long as we are alive here on earth, we should aim a life living just as kung paano nabuhay si Jesus. We'll walk sa path na nilakaran niya. You need to understand that answered prayers, provisions, divine interventions, and miracles are all aligned to God's purpose and will for His glory. Ewan ko kung di mo naintindihan yan ha. Ang answered prayer, provision ng Diyos, mga divine intervention at milagro, mangyayari yan sa buhay mo kapag naka-align ka sa purpose at will ng God for His glory. Alam mo, kaya grabe yung mga early Christians, tama po ba? Talagang nakakagawa sila ng milagro. Why? Because these early Christians, wala pong ibang inisip kung hindi ituloy yung lakad ni Kristo. Kaya naman talaga nakakapag-milagro sila. So, how to avoid anxiety? Okay? So, balik na tayo sa topic. Anong title natin? One less anxiety away. Parang ano lang yan, 2 less lonely people. One less anxiety. So, how to avoid anxiety? Alam mo, church, ito na. Tapos na tayo. Conclusion na to eh. So, how to avoid anxiety? Trust God completely and wholeheartedly. Trust God wholeheartedly and completely. Alam mo, natutunan ko po yan. Natutunan ko po talaga yan. Na sa hirap ng buhay, kapag doon ka nag-focus sa hirap ng buhay, mamamatay kang pangit.
Kasi mamatay ka stressed eh. Di ba, pag stress ka talagang, ewan ko, nakakapangit ang stress, tama mo ba? Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos ng buong buo sa puso mo, oo, mahirap yung buhay. Pero alam mo, nasa purpose ka ng Diyos. So dahil nasa purpose ka ng Diyos, alam mo, God will provide. Jireh. Alam mo, nasa purpose ka ng Diyos, hindi ka pa mamamatay. Rafa! Oh, hallelujah. Ito, rema po ito sa akin. Bakit kaya minsan, nag-pray tayo, gumagaling, minsan nag-pray tayo, namamatay? Alam mo, kasi sa totoo pala, it's beyond our control. Pinag-pray mo yung sarili mo, namatay ka pa din. Hanggang doon ka na lang. Hanggang doon ka na lang. Naiintindihan niyo yun? Nagawa mo na yung part mo, nagawa mo na, ano. Totoo. Pero hanggat may plano pa ang God sa buhay mo, hanggat nasa purpose ka pa ni Lord, oh, hallelujah. Keep on praying! Pray and keep on praying! Only God knows. Amen? So, gusto mong humaba buhay? Alam mo, dapat ipag-pray? Lord, gamitin mo pa ako. Lord, gamitin mo ako ng gamitin, God, for your glory. Gusto mo maging successful buhay mo? Magkaroon ng buhay na ganap at kasaysayan. Alam mo kung dapat mo pag-pray? Lord, bless me so I can bless others. Lord, bless me para makita ng mga taong mahihirap may buhay ng Diyos. Alam nila eh, kilala ka nila eh. So trust God completely and wholeheartedly. Live a life devoted and giving glory and praise to God. Hey. Kaya ako, maniwala ka sa hindi. Mark my word. Si AJ, laki na yan. May plano ang Diyos dyan. Hindi lugi, hindi talo. Nauuna lang. Tapat ang Diyos. Basta alam natin, good, pleasing, and perfect. Tandaan nyo yun ha. Good, pleasing, perfect. And live a life that always pleases God. If you are living a life that always pleases God, sabi ko sa iyo, sa totoo lang, to live is Christ, to die is gain na yun. Lord, kung magbibigay ng kalulhatian, so be it, God. Know that in your life, God's will is prevailing. Ano ibig sabihin nun? Na kahit na gaano nangyayari sa buhay mong mga setbacks, mga nangyayari sa buhay mo na mga detour, mga nangyayari sa buhay mo na mga roadblocks, kailangan alam mo sa buhay mo na yung will na God ang nag-prevail. Para hindi ka habol ng habol sa mga hindi naman dapat inahabol dahil ang buhay ay hindi karera. You can now live a life in full trust in Him. Totoo. God brought you there for a reason. Sa mga sitwasyon natin, sa mga blessing ng God, sa mga trabaho natin, mga hanap buhay, kung ano mang binigay ng God dyan, dinala ka ng God dyan. At magtiwala ka sa Kanya na may will siyang maganda. At magtiwala ka sa Kanya may plano siyang maganda. At may tiwala ka sa Kanya na talaga naman sa dulo, maangat ang kaluwalhatian niya. Hindi naman mag-glorify si Lord kapag naghirap ka forever. Tama ba? E di tama yung mga sinabi ng mga tao sa paligid niyo, mga kapitbahay niyo. Nakikita mo yung taong yan. Church kasi ng church, yan kita mo, hirap na hirap tuloy sa buhay. Hindi ako naniniwala doon. Isang araw, God will bless you so much na lahat ng mga nagsabi nun, kaya pala. So balik tayo sa Jeremiah 17:7-8. Dito po tayo magtatapos. I really love this verse. Napakagandang verse po talaga yan. Blessed is the man who trusts in the Lord. Meron po ba ako kasama dyan na man and woman who trusts in the Lord? Okay, let's proceed. So this is our conclusion, guys. Listen well. Blessed is the man who trusts in the Lord. Do you trust the Lord? Do you trust the Lord? Sa sitwasyon mo, do you trust the Lord? Mukhang imposible, pero do you trust the Lord? Amen. And whose hope is in the Lord?
Meron po ba tayong ang hope natin ay si God? So kung ikaw yon, kung tayo yon, ito ang para sa atin. Para sa iyo to. Verse 8, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its root by the river. Para ka raw isang puno na nakatanim sa gilid ng river. Yung ugat mo, nakabaon ng malalim papunta sa mga tubig. And will not fear when heat comes. But its leaf will be green and will not be anxious. Hallelujah. And will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Church, listen well. Itong ibig sabihin. Itong ibig sabihin ng hula. Itong ibig sabihin ng propesya. For those who trust in the Lord, your roots spread out by the river, meaning to say, you are rooted in the words and promises of God. You are like a tree, pero yung root mo nakabaon sa pangasalita at pangako ng Diyos. Remember, lagi ko po sinasabi sa inyo, sa every area ng buhay natin, may equivalent na Word of God. You are like a tree. Your roots are, nakaroot ka, nakamababa ka sa mga Word of God. Ano sabi ni Jesus Christ? Sino raw yung matalinong tao? Siya raw yung nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating daw yung bagyo, dumating yung hangin, dumating yung baha at hindi natbuwal yung bahay. Ano raw yung bato? It is the Word of God. You know that if it is God's will, then it will be God's provisions. Ito raw yun, yung mga nagtitiwala sa Diyos, yung mga umaasa sa Diyos, alam niya. So you know, kapag ikaw raw po ay nagtitiwala sa Diyos, yung pag-asa mo nasa Diyos, alam mo, na kung kalooban ng Diyos yung nangyayari sa buhay mo, then if it is God's will, it will also be God's provisions. Problema ng Diyos yun. Amen? God, you brought me here. I'm living my life pleasing you and giving glory to you. Hindi niya hahayaan magutom pamilya mo. Hindi niya hahayaan di makapagtapos ang pag-aaral mga anak mo. Di niya hayaan na wala kayong pagkain. Di niyo hayaan na magkulang kayo. Di ba sabi niya sa Psalms 37 verse 10 yan? 34 verse 10? The young lions suffer hunger and lack. But those who seek you, Lord, shall not lack any good thing. Oh, hallelujah. Kahit sa panahon ng tagtuyot at taghirap, hindi ka mababalisa dahil alam mong tapat ang ating Diyos. Hey, thank you, Lord. So one less anxiety away. Paano mabawala yung anxiety natin? Trust God completely and wholeheartedly. Walk in His will. Walk in His plans for your life. Huwag kang magplano ng sarili mo. Yung plano mo dapat yung plano ng Lord. Di ba ganun tayo? Anong plano mo? Yung plano mo. Sundin yung plano mo. Dapat ganun tayo. Anong plano mo sa buhay? Yung plano ng Diyos sa buhay ko. And last verse, kahit wala po dyan, trust that God cares for you. 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi doon, cast all your anxiety. Implicit po nakalagay. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sinabi po mismo ng Panginoong Diyos sa Kanyang salita. Ipagkatiwala mo ang iyong kabalisahan sa Panginoon. Not because kaya niya, dahil kaya naman niya talaga. Not because He has power to do so, but yes, He is very powerful. Not because He is God, but because He cares for you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May natutunan po tayo ngayong gabi. Ano pong take-away natin dito? Ang take-away natin dito, mabuhay tayo na yung will ng God ang nauuna sa buhay natin. Let go and let God. Ano yung ibig sabihin nun? Let go and let God. Bitawan mo, kapatid! Pagkatiwala mo sa Diyos.
Bawasan po natin yung mga pansarili natin mga gusto. Sabi ko nga, okay lang mag-pray ng desires, pero kailangan nauuna yung will ni God. Lord, God, thank you, Panginoon, sa pamilya ko. We really desire, O God, na magkaroon kami ng sariling bahay, Panginoon, para magkaroon ng magandang kalalakihan yung mga anak ko, Panginoon. For your glory, O Lord, that the people will see that the God whom I'm serving is alive and faithful and true. Oh, hallelujah. Huwag mang hinawa sa paglilingkod kay Lord. Huwag mang hinawa dumalo sa mga gawaing katulad nito. Why? You're living a life that pleases God. Oh, hallelujah. Pansinin mo to. The more kang hindi mag-attend sa mga worship services, the more anxious you become. But the more you involve yourself always sa mga worship services, minsan, nasa loob pa lang, palabas ka pa lang, nabawasan na yung iniisip mo. Tama? Why? Because you receive a word na sakto sa pangangailangan mo. So, be rooted and established sa word and promises ni God. Hallelujah. Let's bow our head and let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord. We love you, Father God in heaven. Maraming salamat, Panginoon, dahil sinama mo po kami sa iyong kalooban, sa iyong will, sa iyong plano sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat. At thank you, Lord, sa iyong will na ever good, pleasing, and perfect. Marami pong salamat, Lord. I pray for each and everyone nakakinig ng iyong salita. God, naway ito po'y tumimo sa aming mga puso. Ma-meditate po namin sana to, Panginoon, paglabas namin, pag-uwi po namin. Matanggal ang mga kabalisahan sa mga puso ng mga kapatid ko. Ano man ang naharap namin sa buhay, Panginoon, gaano man kabigat, gaano man kahirap, Panginoon, gaano man kaimposible, we believe in your faithfulness and your love sa mga tao na lumalakad according your purpose for your glory. May our lives, God, be pleasing unto you. May our lives, God, makapagbigay ng glory sa iyo. Marami pong salamat at makita ng buong mundo na ang Diyos na sinasamba namin ay buhay at totoo, makapangyarihan at tapat. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin si Lord. To God be the glory po.